Marahil ang ilan sa atin ay mahihilig sa mga kwentong pag-ibig. At may isang kwentong pag-ibig na sa isang theologian at hymn writer na marahil kilala ng karamihan sa atin na si George Matheson. Sa edad na 20 taong gulang ay siya'y nakatakdang ikasal. At sa kanyang fiancé sa panahon na yon, ngunit nakaranas siya ng pagkabulag, unti-unting pagkabulag, kaya't sa kanyang pagsabi, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kondisyon sa kanyang fiancé, ito ay nagpasya na hiwalayan siya dahil marahil hindi maisip ng kanyang fiancé na mamuhay kasama ang isang sa kanyang buhay ang isang bulag na asawa na kanyang aalagaan sa habang buhay. At ito isang malungkot na kwento, malungkot na sinapit ng isang nag-iibigang babae at lalaki, ngunit sa probidensya ng Diyos, ang kapatid niya ang nagboluntaryo upang alagaan siya sa kanyang buhay bilang isang bulag na guro. At dati siya ay naglilingkod, sumulat ng mga aklat, at ngayon sa panahon ng kanyang pagkabulag sa probidensya ng Diyos, ang kapatid niya ang sumaklolo upang alagaan siya. Ito ay isang malungkot na kwentong pag-ibig, subalit may isang kwento ng pag-ibig sa Biblia na nakamamangha. Isang istorya o kwento na nakapaloob sa isang aklat na namumukod tangi sa Biblia. Ito ay ang aklat ni Ruth. At ito ay isang aklat, kwento ng pag-ibig sa Biblia na tulad ng aking binanggit ay nakamamangha, isang istorya nakapaloob at isang kwento patungkol sa pag-ibig sa panahon na madilim na yugto ng bayan ng Israel sa Lumang Tipan. Hindi lamang ito isang tinatawag na love story o kwento ng pag-ibig sa pagkakilala ng karamihan, kundi ito rin ay isang pagkwento ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, ang kanyang bayang Israel at ang kanyang bayan na kanyang nililigtas mula sa kapahamakan dahil sa kanyang pag-ibig nito. Ito ay, ang aklat ng Ruth ay isa sa 2 aklat sa Biblia na nakapangalan o pangalan ng isang babae. At ang nag-iisa na nakapangalan sa isang hindi Hudyo dahil si Ruth ay isang hentil, Moabita. Sa gitna ng mga tanyag na mga kaganapan sa mundo marahil sa panahong ito, nung panahon na yon ni Ruth, isang buhay ng ordinaryong mga tao sa panahon ng kadiliman ng bayan ng Diyos ang kanyang binigyang pansin upang patutuhanan ang kanyang pagkilos sa kasaysayan ng pagliligtas niya sa kanyang bayan. At ito ang ating tutunghayan sa buwang ito, sa ating serye patungkol sa aklat ni Ruth. At titingnan natin ang unang kabanata. Hindi natin babasahin ang lahat, 22 verses. At una nating babasahin ang verses 1 to 5, lulundag tayo sa 16 to 17, at sa panghulihan, verses 19 to 22. Kaya inaanyayahan ko kayo na buksan ang inyong Biblia o ang inyong mga cellphones kung saan naroon ang inyong Biblia upang tayo ay tumunghay sa salita ng Panginoon ngayong hapon. Ganito ang sinasabi sa Ruth chapter 1 verses 1 to 5. At nangyari nga ng mga araw ng mga hukom, ang namumuno nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Huda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya ang kanyang asawa at kanyang 2 anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay si Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Malon at Chilion.
Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Huda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang 2 anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang ikalawa ay Ruth. Sila ay nanirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay sina Malon at Chilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Lumundag po tayo sa verses 16 and 17. Ngunit sinabi ni Ruth, ito ay patungkol sa pakikipag-usap ni Ruth sa kanyang 2 manugang. Ngunit sinabi ni Ruth, wag mo akong pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta, kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin, at higit pa kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Talon po tayo sa verses 19 to 22. Sa gayoy, nagpatuloy silang 2 hanggang sa sila'y makarating sa Bethlehem. Nang sila'y makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba si Naomi? Sinabi niya sa kanila, huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis ng puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako matawag na Naomi, gayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayoy, nagbalik si Naomi at si Ruth sa Moabita na kanyang manugang nakasama niya. Mula sa lupain ng Moab, sila'y dumating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebada. Ito po ang salita ng Panginoon. Bagamat sa kwentong ito, walang mga masasamang mga karakter sa kwento, ngunit kung papansinin natin sa buong aklat ng sulat ng Ruth, ni Ruth, 2 beses lang ang pagbanggit ng pagkilos ng Diyos. Ngunit hayag, kung titingnan natin, babasahin natin ito ng maigi, hayag ang pagkilos ng Diyos sa buong aklat na ito. Bibigyan natin ito ng konsiderasyon sa pamamagitan ng 4 na mensahe sa buong ito, at ngayon tutunghayan natin yung unang chapter or chapter 1. Nag-umpisa ang kwento ayon sa ating binasa sa pag-alis ng pamilya ni Elimelech sa panahon ng mga hukom dahil sa matinding tagutom upang hanapin ang mas maayos na pamumuhay, kaya't tumungo sa Moab, isang lugar labas sa tipan, labas sa lupaing pangako ng Diyos. At dahil sa desisyon na ito, tila ito'y nagresulta pa sa mas malulungkot na sinapit ng pamilya at trahedya mula sa desisyong ginawa nila. Ngunit ayon sa kwentong ito, pagkalipas ng 10 taon, isang pagdalaw ng Diyos sa Huda ang nagbunsod kay Naomi na bumalik sa lupang pangako. Sa kabila ng kabigatan, marahil upang umasa ng may mas mabuting hinaharap. Marahil naisip niya, kung wala na yung aking mga mahal sa buhay rito sa Moab, bakit bumalik na kaya ako sa aking lupang pinanggalingan dahil sa balita na kanyang narinig. Kaya sa kahulihang bahagi, kung papansinin natin, kung sa kahulihang bahagi ng ating binasa, sa verse 22, sa huling talata,
ito nga ang panahon ng tag-ani ng cebada or barley harvest. So, kung titingnan natin, yung unang pagkakataon, ang pag-alis nila ay dahil sa matinding tagutom, sinabi ng may akda o ng narrator ng aklat na ito na hindi natin alam kung sino, hindi matukoy ng mga scholars kung sino talaga, sa kahulihan ng chapter 1, nagbigay ng konting hint ang narrator o ang may akda patungkol sa sinapit o marahil magandang pangyayari na haharapin ni Ruth at ni Naomi sa kanilang muling pagbalik sa Bethlehem. Dahil ito ay tag-ani. Mula sa tagutom, sila ay dinala sa panahon ng tag-ani. Kaya't may pag-asa na sa hinaharap. Ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan ngayong hapon. Kahit na sa matinding paghihirap ng bayan ng Diyos, ang Diyos ay palagiang gumagawa ng mga nakatagong paraan para sa kanilang ikabubuti. Even in the dire difficulties of His people, God is always at work in hidden ways for their good. Yun yung marahil diretsahang makikita natin sa unang tagpo na ito sa kwento ni Ruth, ni Naomi, sa kanilang sinapit sa nauna at kanilang pagbalik sa Jerusalem. Nahuhulog tayo sa matinding paghihirap at lumalala ang mga ito dahil sa ating pagkabulag. Dalawang uri ng kamalian o kabulagan ang ating mapapansin sa kondisyon ni Naomi at ng pamilya nito sa kanilang pagsuway marahil o sa kanilang pagkasala na maaaring kahuhulugan ng isang mananampalataya maging sa ating kapanahunan. So dalawang gusto kong tingnan na pagkabulag na pwede nating halawin o kunin sa kwentong ito para sa ating ikatututo bilang mga anak ng Diyos. Una, pagkabulag sa matalinong pagpili. Blindness to wise choices. Pangalawa, pagkabulag sa kabaitan ng Diyos. Blindness to God's kindness. So, itong dalawang katotohanan o marahil pwede nating halawin na nangyari sa tagpong ito na maaari nating tingnan upang kunan ng karunungan at kaalaman para sa ating sariling kabutihan. Tingnan natin ang una, ang pagkabulag sa matalinong pagpili or blindness to wise choices. Maaari nating matukoy kung bakit ganito ang sinapit ng pamilya ni Elimelech. Ang key, marahil, ang palatandaan ay ang panahon ng tagutom ay bunga sa paulit-ulit na pagsuway at pagkakasala ng Israel sa panahon ng mga hukom. Ang sinabi ng narrator o ng mayakda, ang panahon daw na ito ay panahon ng mga hukom. The story was taken from the time of the book of Judges. At kung marahil naalala natin ang ating serye sa mga hukom, ito yung panahon kung saan ang Israel ay paulit-ulit na nagkakasala, nahuhulog sa pagkakasala, pinaparusahan ng Diyos, at sa kanilang pagtawag ay muling lalapit sa Diyos at ililigtas sila ng Diyos. Subalit, ang isang makita natin sa panahon na yon ay hindi umaangat sila, kundi patuloy na pagbulusok ng bayan ng Israel sa kanilang patuloy na pagsuway at kanilang hindi pagsunod sa mga utos ng kanilang Diyos. Dahil ayon sa aklat ng hukom, walang hari. At ang kaisipan ng mga tao, may kanya-kanya silang kaisipan kung ano yung mas mainam o mabuti sa kanila. Ngunit sa halip na tumungo sa Diyos, sila Elimelech, nang may pagsisisi at manatili sa lupang pangako, ninais nilang lisanin ang lugar na laan sa kanila ng Diyos upang magkaroon ng pamumuhay at marahil inaakala nila na mas magiging maayos at maalwan ang kanilang buhay sa Moab. Nung pagtanaw marahil ni Elimelech sa mga bundok ng Moab, nakita niya
ang sinatawag nating greener grass of Moab. Di ba may kasabihan tayo? Pag tumingin ka sa kapitbahay mo o sa katabi mo, the grass is greener on the other side of the fence. So, ibinunyag nito ang tunay na puso nila kaya't gumawa ng maling desisyon. Ito ay nagtuturo sa atin na ibinubunyag ng madilim na mga probidensya ang pagkabulag ng puso ng tao sa hindi paggawa ng matalinong pagpipili o desisyon. Dark providences reveal the blindness of men's hearts to the decision or choices they make. Tulad ng ating nabasa, mas masahol na kinahinatnan ang nangyari sa pamilya ni Elimelech. Talagang trahedya, nakakalungkot, nakakapanglumo. Nakaiwas sila sa pinsala ng tagutom sa Huda, ngunit hindi sila nakaiwas sa kamatayan ng mga kalalakihan ng pamilya ni Elimelech kasama ang dalawang anak niyang lalaki, kaya't naiwan si Naomi na balo sa Moab. Tandaan natin, ang Moab ay kalaban ng Israel. May isang hari sa panahon ng mga hukom kung saan ito'y naging mapang-api sa Israel, ngunit marahil, dahil hindi natin eksaktong matukoy kung kailan nangyari ito, hindi naisip ni Elimelech. Ang kaniyang tiningnan lamang ang posibleng makaiwas sa tagutom dahil nakita niya ang marahil kaakit-akit na kondisyon ng mga bundok ng Moab. Kaya siya'y tumungo doon. Mas naging miserable ang kanilang pamumuhay sa inaakala na magiging mabunga at kaaya-aya. Dahil si Naomi ay naging balo, mas naging mapanganib ang kanyang hinaharap at maging ng kanyang mga manugang na babae. Alam nyo, sa panahon na ito, sa panahon ng lumang tipan, delikado ang buhay ng isang balo. Sila yung walang proteksyon, wala silang suporta sa kanilang buhay, mga pangangailangan, at para kay Naomi at kay Elimelech, wala silang inaasahang patuloy na pagsulong o pagpapatuloy ng kanilang pamilya dahil walang anak. Tumigil na ang apelyido o ang pangalan ni Elimelech dahil sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na lalaki. Kalunos-lunos ang kanilang kondisyon. Kaya't sa pag-uwi ni Naomi sa Huda, marahil naisip niya, mas mainam pa sa piling ng aking pamilya, sa aking pinanggalingan. Pinayuhan niya ang kanyang mga manugang na manatili sa Moab. Marahil iniisip niya, sasama itong dalawang balo rin ng mga manugang ko, dagdag gastos pa ito. Ay wala lang nga akong pantustos sa sarili, eto pa sila, dala-dala ko. Marahil praktikal ang kanyang pag-iisip. O di kaya, pag naiisip niya o nakikita niya ang kanyang manugang, nakikita niya ang kabigatan sa kanyang puso dahil sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Ito ay marahil paalala sa kanya sa mga sinapit niya at marahil hindi niya kayang tanggapin ang kabigatan sa kanyang kalooban dahil sa kanyang sinapit. Dalawang magkaibang tugon ang nangyari kay Orpa at Ruth. Pinili ni Orpa na manatili sa Moab para sa mas praktikal na dahilan. Walang kasiguraduhan sa Huda maging makahanap ng mapangasawa dahil marahil ang mga babaeng ito ay nasa edad na early 20s, ang mga edad nila marahil, kaya pwede pa sila mag-asawa upang magkaroon sila ng proteksyon sa kanilang buhay at marahil magkaroon ng mga anak para mabuo pa ang kanilang pamilya. Ngunit ito yung ginawa ni Orpa. Ngunit naging practical ang kanyang dahilan dahil walang kasiguraduhan, ngunit alam natin ang kwento ni Orpa. Hindi na nasundan ng salita ng Panginoon kung ano nang nangyari kay Orpa. Nakalimutan na siya ng kasaysayan
Ngunit iba ang desisyon ni Ruth. Pinili na sumama sa kanyang biyenan. Pinili na maglingkod sa samahan at samahan si Naomi sa kanyang bayan upang talikuran ang kanyang pinanggalingang bayan ng Moab. Ang karaniwang karunungan ay sumisigaw para kay Ruth na sundan ang daan ni Orpa. Di ba? Kung iisipin marahil ng mga tao, bakit ganyan ang kaisipan mo, Ruth? Sundin mo ang desisyon ni Orpa, mas mainam yon. Ngunit hindi ganito ang desisyon ni Ruth. Ang pinakamalamang na paraan ng makamundong seguridad at kahalagahan. Yun ang iniisip ng tao. Mas inuuna nila ang seguridad, mas ang kahalagahan sa praktikal na pamamaraan. Ngunit si Ruth ay hindi si Orpa dahil hindi niya inisip ang makamundong pag-iisip patungkol sa kanyang katatayuan. May nabasa ako na isang article patungkol sa ating OFWs. Alam naman natin na ang ating bansa ay we export our labor force, yung tinatawag nating overseas Filipino workers. And ang nangyayari, marahil isa sa miyembro ng pamilyang Pilipino ay lumilikas, pumupunta sa abroad upang humanap o maghanap ng hanap buhay at matustusan ang pangangailangan ng pamilya at ipinapadala ito. Ngunit may isang statistics ako nabasa, hindi ko alam kung ito ay talagang sure statistics o makatotohanan. Sabi roon, 75% of OFW couples report separation and annulment. Kung totoo po ito, isang nakakalungkot na pangyayari sa mga pamilya. At ito'y nakakabahala dahil marahil sa tama naman ang hangarin na magkaroon ng hanap buhay upang pagtustusan o tustusan ang kanilang mga pamilya. Ngunit, ito yung kanilang sinapit. Kaya gusto ko ang paalala o ang hamon na gusto kong dalhin sa atin, maging gabay ang biblikal na karunungan sa halip na makamundong pamantayan para sa matalinong pagpili. Let biblical wisdom rather than worldly standards guide you in making wise choices. Ano ang iyong batayan sa mga mahalaga at mabibigat na desisyon sa iyong buhay? Saan ka tumitingin ng payo? O saan ka pumupunta upang makakuha ka ng karunungan sa mga desisyong mabibigat at mahalaga para sa iyong mga buhay? Ang karunungan ba ng salita ng Diyos? O ang pamantayan ng mundo na sa iyong inaakala ay praktikal? Praktikal dahil ito'y nakakaakit. Napakaganda ang mga pangako ng mundo para sa iyong paningin. Talagang marahil pag tiningnan mo, nakikita mo yung dollars and euros sa likod noon. Ngunit at what expense? Ang paghabol sa tinatawag na Moabite option ay marahil kaakit-akit. Ngunit nakita natin na hindi nakuha ni Orpa ang isang bagay ng tunay na halaga sa buhay. Isang buhay na relasyon sa Panginoon ang nag-iisang tunay na Diyos. Dahil sa pagpili niya sa mga makamundong mga pangunahing pangangailangan, nakalimutan niya o nawala sa isip niya o ipinaling ang kaisipan niya sa mas mahalagang mga bagay. Pinili niya gamit ang kanyang mga mata, tulad ng ginawa ni Elimelech at Naomi. Pinili ang daan ng mundo sa halip na ang paraan ng pananampalataya. Marahil pwede silang manatili doon. Ngunit pagtingin mo sa kabilang bakod, makakaiwas ako sa konting kahirapang ito, marahil mas maganda. Ngunit hindi sa piling o hindi ayon sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ang pinakamalungkot ay hindi alam ni Orpa
kung ano ang nawala sa kanya. Yan ang pinakamalungkot na bagay na hindi niya naisip. Sa biyaya ng Panginoon, maaari nating sundin ang huwaran ni Ruth at piliin ang paraan ng totoong buhay ng Ebanghelyo. Bilang mga tagalabas katulad ni Ruth, wala tayong maibibigay sa kanya maliban ang ating kahungkagan. Niyakap ni Ruth ang kawalan na iyon at nagtiwala sa Diyos ni Naomi na maging Diyos niya rin. Yun ang naging desisyon ni Ruth. Sumama sa kanyang biyanan. Hindi niya sinundan ang marahil, ang kaisipan o paliwanag o maging ang pagpapayo ng kanyang mother-in-law na si Naomi na magpaiwan ka na lang. Ang kalsadang ito ay kinakailangang dumaan sa pamamagitan ng daan ng krus. Ang paraan ng pagkamatay sa sarili at sa ating sariling kapakanan. Pagkatapos nito ay muli nating tutunghayan, aalalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Lord's Supper celebration. Pinapaalala sa atin ang sinapit ng ating nag-iisang Panginoon at Diyos upang sa gayon, sa kanyang pagkabayubay sa cross, ito'y maging daan para sa ating katubusan, sa ating kondisyon na makasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya ito'y isang mabisang paalala sa atin. Dalhin tayo sa isang mapagpasalamat, mapagpapakumbaba, at nagpupuri sa Diyos dahil sa ganitong katotohanan. Si Calvin, sinundan niya si Augustine sa pag-alala na ang sacrament ng Lord's Supper is a visible sign of a sacrificial thing or as a visible word attached or a visible word of God. Kumbaga, pinapakita nito kung ano yung kahulugan ng sakripisyo ng Panginoon ayon kay Calvin. At it is a visible word of God because attached to the word, inseparably attached to the word, we find here, sabi niya, God's wisdom in His word through the death of the Lord Jesus Christ. So, nawa, ito yung patuloy nating isipin at muling ipanariwa natin sa mga ating kaisipan. Dahil ang karunungan ng Diyos ay makikita natin sa sakripisyo ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Ngunit pangalawa, pagkabulag sa kabaitan ng Diyos, blindness to God's kindness. Sa talatang 6, sabi roon, si Naomi ay nagpasyang bumalik sa Moab dahil sa balitang narinig na dinalo ng Diyos ang Huda. Marahil may naghatid balita sa kanya. Wala naman siyang marahil pruweba, ngunit ba'y nakarinig siya, ito'y nagbunsod sa kanya ng, mas mainam marahil na umuwi ako. Hudyat. Marahil ito isang hudyat ng pagdalaw ng habag ng Diyos sa kanyang bayang tumalikod, sumuway sa kanya. Tandaan natin ang pangalang Naomi ay katamisan. Ngunit sa panahong ito, sa kanyang pagbalik sa Jerusalem, ang sabi niya, huwag niyo akong tawaging Naomi, kundi Mara, kapaitan. Mula sa sweetness, naging bitterness ang kanyang saloobin. Ang tugon niya sa kanyang sinapit. Sa kabila ng kanyang pagtalikod sa Diyos na nakalipas, siya'y muling nakabalik sa Bethlehem ng Huda according to verse 22 sa panahon ng pasimula ng pag-ani ng cebada or barley. Makikita natin dito na bulag si Naomi sa katotohanan ng pagkilos ng Diyos upang maligtas sa gutom at hirap na kanyang naranasan. Puno siya ng kapaitan sa nakalipas na sinapit dahil marahil sa epekto ng maling desisyon noon. Sabi nga niya, marahas na pagtungo ng Diyos. Before she was full, but now she was empty.
marahil ang kahulugan ng pagsabi niya, I came out empty, dahil nawalan marahil siya ng kanyang asawang lalaki at 2 anak na lalaki. Ngunit, pinagkalooban siya ng Diyos sa katauhan ni Ruth. Ruth, ang ibig sabihin, compassionate friend. Ang magliligtas sa hirap sa kanya sa hinaharap. Ano ang matututunan natin dito, mga kapatid? Ang kagandahang loob ng Diyos ay dulot ng kanyang tipan na katapatan para sa ikabubuti ng kanyang bayan. God's kindness is born out of His covenant faithfulness promised for the good of His people. Sa hangarin ni Naomi na tawagin siyang Mara, ito ay isang pag-angal. Ito ay isang reklamo sa Diyos dahil sa kanyang sinapit. Maalala natin, pag binabanggit ang salitang Mara, maalala natin ang pag-angal ng Israel sa Exodo 15. Katatapos pa lang nilang lumisan o alisin ng Diyos sa Ehipto sa kanilang paglalakbay sa kanilang marahil gutom at gusto nilang uminom ng tubig, umangal sila dahil mapait ang tubig na kanilang nadatnan. Kaya ito'y tinawag na Mara. Kaya dumulog sila kay Moises upang tulungan sila. At gumawa si Moises sa pamamagitan ng Panginoon. Ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay gumawa ng paraan upang mainom nila ang tubig na iyon. Tulad ni Naomi, kapag ang mga kalagayan ng buhay ay sumama sa atin, natutuso tayong isipin na ito ay dahil nandito ang Diyos para kunin tayo. Kapag mahirap ang buhay, kahit na ang paghihirap ay direktang resulta ng ating sariling kasalanan, mabilis nating iniuugnay ang ating sakit at kawalan sa kalupitan ng galit ng Diyos. Ito man ay maging sa pagsara ng mga pinto ng ating mga karera o trabaho, paghihirap sa pananalapi, o maging sa mga nasirang relasyon. Madalas nating sisisihin ang kalupitan ng Diyos para sa sakit natin. Ito'y nagdudulot ng kapaitan sa puso ng mga tao. Kaya't nakaliligtaan natin ang mga markang probidensya ng Diyos sa ating buhay, maging sa gitna ng ating mga kahirapan. Ang nakatagong kabaitan ng Diyos ay nakalagay sa mga paraan na nilayon para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa at hindi ayon sa iyong gusto. Dahil hindi gusto, nahuhulog sa pag-angal at reklamo. Panginoon, ito yung nais ko, ito yung gusto kong mangyari. Dahil hindi ibinagkaloob ng Diyos, may pag-angal at reklamo tayo. Ngunit hindi ganun ang pagkilos ng Diyos sa kwentong ito na ating makikita o matututunan. May malihim na pagkilos ang Diyos na hindi marahil nabasa o nakita kaagad ni Naomi, ngunit ito'y para sa kanyang ikabubuti, sa kanyang kaluluwa. Magsuri ka ayon nito, kapatid. Inalisan lamang ng Diyos ang ating mga kamay upang mapunan sila ng mga bagay na mas mahusay. Marahil kung babalik tanaw ka kung paanong kumilos ang Diyos sa nakalipas, makikita mo sa probidensya ng Diyos na hindi ka iniwan. Sa anong pagkakataon sa nakalipas, sa kabila ng iyong kakulangan, sa kabila ng iyong kahinaan, marahil pagkakasala, iniwan ka ng Diyos kung ikay mananampalataya. Kung magiging totoo tayo, sigurado ako na titingnan mo na hindi ka iniwan ng Diyos ayon sa kanyang probidensya sa nakalipas. Ganyan katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Minsan inaalis ng Diyos ang mga bagay na naging mahalaga sa atin dahil sinusuportahan tayo nito sa ating buhay ng kasalanan
at katigasan ng puso sa Kanya. Minsan, maging ang mabubuting bagay ay inaalis dahil nais niyang gamitin ang ating mga buhay bilang isang makapangyarihang patotoo ng kasapatan ng Kanyang walang humpay na biyaya sa gitna ng ating kawalan at kahinaan. Tinuturuan tayong umasa sa biyaya ng Diyos na laan para sa atin. Hindi dahil hindi niya nais ang ating ikabubuti, higit pa riyan ang hangad ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian. Malimit tayo ay makasarili. Napaka makitid ang ating kaisipan sa mga bagay na ito. Marahil pag titingin kayo magbibili kayo ng mga dyaryo, ang dyaryong madaling mabenta ay ang mabentang kwento nasa unahan sa headline nito ay mga masamang balita. Yan ang katotohanan. Sa mga pahayagan, pag ang headline ay masama, patok. Pag maganda, para bang boring. O kaya wala naman dating. O kaya walang excitement. Kaya hindi patok sa takilya. Ngunit may masamang balita ng kamatayan, ang kamatayan ni Jesus na nagdulot ng napakagandang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya ang hamon ko sa atin, palaging ipaalala sa iyong sarili ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagbalik tanaw sa krus ni Kristo. Constantly remind yourself, if you are a believer, if you call yourself a child of God, constantly remind yourself of the kindness of God by looking back to the cross of Christ. Malimit, tulad ng nabanggit ko o nasabi ko, napakaiksi ng ating mga memorya. Makitid ang ating pananaw ng tunay na kagandahang loob. Huwag mong ugaliin na tumingin sa panloob, kundi tumingin ka sa labas sa iyo. Dahil malimit makasarili tayo. Ito ang itinuturo ng Diyos kay Naomi. Hindi naman talaga si Ruth ang kasagutan ng kanyang pangangailangan. Ngunit si Naomi, sa pamamagitan ni Ruth, itinuturo siya sa kanyang biyayang laan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano ang naging tugon ni Ruth nang kausapin siya ni Naomi na bumalik sa kanila at huwag sumama sa Huda? 2 beses siyang hinikayat ng kanyang mother-in-law, si Ruth ni Naomi, huwag ka nang sumama. Ngunit 2 beses niyang tinanggihan ang paulit-ulit na paghihikayat ni Naomi na huwag sumama sa kanya. Anong sinabi niya sa talatang 16 at 17 na ating binasa kanina? Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Kamanghamanghang mga pananalita. Napakagandang mga salita na binanggit ni Ruth kay Naomi. Mga salitang may pananampalataya. Ngunit ito'y mga salitang tipan. Nilalarawan ang tipan ng Diyos. Ang interes ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Umalis si Kristo sa lugar ng nakasama ang Ama upang mamuhay sa mundo na walang kasalanan at ibuwis ang kanyang buhay sa krus upang tanggapin ang mapait na hatol ng Ama sa kasalanan ng kanyang bayan para sa kaligtasan nito.
Si Hesus Kristo ang gumanap sa sinabi ni Ruth sa mga talatang 16 at 17. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Bagamat tulad ni Naomi, tayo'y lumihis sa paghahanap ng tinapay na hindi nakapagbibigay ng kasiyahan. Hindi tayo iniwan at tinalikuran ng Diyos at hayaang makatanggap ng puot at parusa na nararapat para sa atin. Di ba ito ay isang kamanghamanghang biyaya. Ito ay pagpapakita, paglalarawan ng biyaya ng Diyos sa mga hindi karapat dapat bigyan o biyayaan ng Diyos. Nararapat na hatol, subalit isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang maging kahalili sa krus para sa iyong kasalanan. Ito ay muling paanyaya sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Ang daan tungo sa kaligtasan ay ayon sa salita ng Diyos, pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Balikan natin ang kwento ni George Matheson. Hindi nagtapos ang kwento ng buhay ni George Matheson nung siya iniwan ng kanyang girlfriend o kanyang fiancé at inalagaan siya ng kanyang kapatid. Siyempre, ang kanyang kapatid ay na-in-love din. Nag-asawa ang kanyang kapatid. At sa araw o sa gabi na iniwan siya dahil nga marahil hindi naman siya'y bulag, iniwan siya dahil sa kasal ng kanyang kapatid. Sa gabi bago ang kasal, umalis ang pamilya at naiwan si George Matheson. Inisip niya ang magiging buhay niya. Wala na yung tagapangalaga niya. May sarili na siyang pamilya, may iba na siyang aalagaan. Naalala niya ang kabiguan 20 years ago. Kalungkutan ang bumalot sa kanyang isipan sa kadiliman ng yugto. Ito ay sinulat niya ang kanyang himno na marahil pamilyar tayo. Oh love that will not let me go. In 5 minutes, ganun pala yun. No? Pag ganun ang pakiramdam mo, in 5 minutes, sinulat niya ang himnong ito. Walang edit. Perfect. Dahil ito'y bukal sa kanyang kaisipan at puso. Dahil naalala niya ang dakilang pag-ibig na ipinamala sa kanya ng kanyang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Pag-ibig na di nag-iiwan, liwanag sa aking tumatanglaw, kagalakang umaagapay, o krus na sa akin nagpalaya. Napakagandang mga katotohanan na kung muling babalikan natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, anuman ang ating sasapitin, anuman ang hirap marahil ng ating pagdaraanan, doon natin matutunghayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin, sa katauhan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Hesus. Kaya bilang response, pagtugon natin sa ating mensahe, awitin natin ang pag-ibig na di nag-iiwan. Magwakas po tayo sa panalangin. O aming dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat, nagpupuri dahil sa inyong mabuting salita para sa amin. Salamat, Panginoon, sa patotoo ng inyong salita na maging sa mga madidilim na bahagi o yugto ng aming buhay, aming mga karanasan, meron kayong pagkilos sa kaligitnaang ito na kailangan naming maalala at isipin dahil kayo ang Diyos na gumagawa maging sa mga nakatagong paraan, hindi upang iwanan ang inyong bayan, ang inyong mga minahal kay Kristo, ngunit upang kami ay itaguyod anuman ang aming pakiramdam o iniisip
Ngunit Panginoon, napakadali naming mahulog sa tukso na magkamali dahil sa aming kabulagan, sa pagkakilala sa inyo, sa maling kaunawaan ng inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na muling palalahanan sa mga katotohanan ito, na hindi kami mahulog sa pagkabulag sa mga matalinong pagpili. Ang aming pamantayan ay hindi ang isinusulong at tinuturo ng mundo, kundi ang inyong salita. Lalo't higit sa mga mabibigat, mahihirap, at mahalagang mga desisyon sa aming mga buhay. Ngunit, Panginoon, maging sa mga kadilimang ito, maaari kaming mabulag sa kabaitan niyo na taglay sa maging ganitong mga sirkumstansya. Nawa, O Diyos, makita namin na ito'y sa gitna ng kadilimang ito, meron kayong laang mabuting kalooban para sa amin, at kailangan naming alalahanin anuman ang aming pakiramdam o aming maling kaisipan, muli kaming lumingon, tumunghay sa pagpamalas nyo ng inyong pag-ibig, kung saan sa krus ng Kalbaryo, isinugo na inyong anak, ibinigay niya ang kanyang buhay upang kami abutin mula sa aming pagkakasala. Sa kanyang pagkapako sa krus, inangkin niya ang nararapat na parusa para sa amin. Ito naway mangusap, maging sa aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Hamunin niyo po sila sa katotohanan ito. At ito naway mag-uwi sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kami na inyong mga alagad, tulungan niyo kami na matuto at tingnan ang inyong patuloy na pagkilos maging sa gitna ng mga madidilim na yugto at bahagi ng aming mga buhay. Nilalayon niyo ang kabutihan ng inyong bayan. Hanapin namin ang inyong kalooban maging sa mga panahong ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanang patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, at tunay nawa na kayo'y maluwalhati sa lahat ng ito. Biyayaan niyo kami upang patuloy na sumunod at manangan sa inyong salita. Sapagkat ito'y panalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.